Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1041. Sa kabilang banda, walang ideya si Levi na ang mga garrison ay nasa init ng diskusyon dahil sa kanya. Maging sina Tyrone at Kenny ay ipinaalam sa kanyang pag-iral. Abala sa kanyang kasal, hindi alam ni Levi na naghahanda na si Damian na harapin siya. Nakumpleto ang bagong bahay ng mag-asawa sa Northampton, at labis na nasisiyahan si Levi dito. Kaya naman, siya ay nasa isang mahusay na kalooban. Higit pa rito, nakarating na rin si Jason sa Northampton. 6 na taon na ang nakalipas mula noong huling nakita ni Levi ang kanyang matalik na kaibigan, kaya natural, excited siyang makita muli si Jason. Levi, masayang-masaya ako para sa iyo, pero parang nagdadalawang isip si Jason. Ano ba Jason? Halika na. Out with it. Kagagaling ko lang sa Auckland City, at alam ng lahat doon ang iyong pag-iral, kasama ang mga garrison. Kaya ilang oras na lang at darating na sila para sa'yo, lalo na si Damian. Hindi mo gugustuhing maging kaaway mo ang mga garrison. I suggest na humingi ka ng awa sa kanila, payo ni Jason. Masama ang nangyayari sa mga nasa crosshair ni Damian. Maswerte si Levi dahil mayroon siyang Paragon Seal. Magmakaawa sa mga garrison. Tumawa si Levi. Oo, lumuhad ka lang sa harap nila at magsabi ng kaaya-aya. Sigurado ako na hindi ka nila mahihirapan. Kung tutuusin, wala silang magagawa sa iyo, ngayon alam na ng lahat ang iyong pag-iral. Wala akong problemang lumuhad sa harap nila, pero seryoso ba nilang iniisip na sulit sila? Malamig na tanong ni Levi. Ang Diyos ng digmaan ay hindi yumuyuko sa sinuman, kahit sa mga garrison. Levi, mabuti kang tao, pero sadyang matigas ang ulo mo. Hindi ka nakikinig sa sinuman. Kailangan kong kausapin si Emma. Baka sakaling gawin niya, pagsuko ni Jason. Gusto lang ni Jason ang makakabuti para sa matalik niyang kaibigan. Naniniwala siya na hahayaan ng mga garrison si Levi kung ipapasakop ng lalaki ang kanyang sarili sa kanila. I-save mo. Alam ko kung paano hahaharapin ang mga garrison. Nagpasya si Levi na isama ang kanyang ina upang makilala ang mga garrison pagkatapos ng kanyang kasal. Kailangan niyang malaman kung bakit siya iniwan ni Tyrone at ng kanyang ina. Halika, puntahan natin si Morris. Pagkatapos, dumating sina Levi at Jason sa libingan ni Morris, na naayos na ni Nueve at ng kanyang mga tauhan. Ngayon, kulang na lang tayo kay Warren. Ang sarap magkita ulit. Napabuntong hininga si Jason habang nag-toast sa puntod ni Morris. Hinanap ko si Warren, at sigurado akong mahahanap ko siya sa lalong madaling panahon, tiniyak ni Levi. Nawala si Warren, at matagal na siyang hinahanap ni Phoenix. Sa kasamaang palad, ito ay walang pakinabang. Kanina ka pa naghahanap, di ba? Dapat sumuko ka na lang. Hindi mo siya mahahanap dahil nagbago na siya ng pagkatao. Teka, alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Levi. Oo, sa tingin ko ay mahahanap ko siya. Close kayong tatlo, kaya nung nalaman ni Warren na hindi niya kayang tulungan ang dalawa, parang wala siyang silbi. Sa mahinang loob, binago ni Warren ang kanyang pagkatao at hitsura sa ibang buhay, paliwanag ni Jason. Dalhin mo ako dyan, Jason. Kailangan kong makita si Warren. Sige, ayokong abalahin siya, pero sa tingin ko, dapat kayong magkita. Marahil ay makukumbansi kanyang sumuko sa mga garrison. Siya ay isang mabuting kaibigan mo, pagkatapos ng lahat. Baka makinig ka sa kanya, sang-ayon ni Jason. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1042. Gusto lang ni Jason na makita ni Levi si Warren dahil umaasa siyang makukumbansi ni Warren si Levi na magpasakop sa mga garrison. Ayaw niyang mauwi sa libing ang kasal ng kaibigan. Alam kong ililigtas ng mga garrison si Levi kung luluhod siya sa harap nila. Alam ni Levi kung ano ang intensyon ni Jason, ngunit hindi niya nakita na kailangan pang yumoko sa mga garrison. Sisirain ko ang sinumang maglakas loob na manggulo sa kasal ko. Sa tulong ni Jason, sa wakas ay muling nakasama ni Levi si Warren. Ang kanyang kaibigan ay tumira at nagkaroon pa ng kanyang sarili ng isang anak na babae. Namuhay siya ng maayos. Nang mabalitaan ni Warren na ikakasal muli si Levi, mas masaya siyang naging bahagi ng selebrasyon dahil gusto niyang bumawi sa kanyang pinagsisisihan noon.
3 araw bago ang kanyang kasal, sa wakas ay nakuha ni Levi ang lahat ng mahalaga sa kanya upang tanggapin ang kanyang imbitasyon. Samantala, sa Oakland City Airport, isang pribadong eroplano ang lumipad kasama ang 12 ng iba pang mga eroplano na nag-escort dito. Nasa lupa ang isang convoy na binubuo ng daan-daang sasakyan papunta sa Northampton. Bilang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Herodia, normal kay Damian ang ganitong pangyayari. Palagi siyang napapaligiran ng 10,000 lalaki upang matiyak na ligtas siya. Kahit na ang kilusan ay napakalaking sukat, walang nakakaalam tungkol dito dahil ang mga garrison ay sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang daloy ng impormasyon. Higit pa rito, maagang dumating sa Northampton ang mga kaalyado ng mga garrison para bigyang daan si Damian, dahil kailangan nilang tiyakin na walang mangyayaring masama. Levi, malalaman mo kung gaano kakawalang halaga kapag nakilala mo ako, bulong ni Damian sa sarili sa eroplano. Sumilip sa labas ng bintana, inisip ni Damian kung mayroon bang sino man sa Herodia na makakatalo sa kanya. May isang tao lamang, ang Diyos ng Digmaan. Ang magagawa lang ni Damian ay makipagsabayan sa Diyos ng Digmaan dahil napakahusay ng mga nagawa ng lalaki. Isa sa kanyang mga nagawa ay ang pagkatalo sa mga elite ng 18-Nation Alliance sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay na bakal at pagpigil sa alyansa. Tiyak na siya lang ang tanging tao na nakamit ang gayong tagumpay, at sapat na iyon para madamay si Damian na wala ng pag-asa sa kanyang hangarin na pantayan ang Diyos ng Digmaan. Hindi naman siguro masama ang pagiging number 2. Marahil ang Diyos ng Digmaan ay tumitingin sa akin sa paraang tinitingnan ko si Levi, bulong ni Damian sa sarili. Hindi tama iyon. Hindi karapat-dapat ang bastard na ikumpara sa akin. Sigaw bigla ni Damian. I wouldn't so sure if I were you, chuckled Dexter, na nakatali sa kanyang upuan. Ha? Natigilan si Damian. Ano ang sinabi mo? Dahil sa parehong mga katangian at pakinabang, maaaring mas mahusay si Levi kaysa sa iyo. Tingnan kung ano ang kanyang naabot sa paglaki sa mga lansangan. Kung siya ay nagkaroon ng parehong pagpapalaki sa iyo, hindi mahirap isipin na maaari siyang gumawa ng higit na mas mahusay. Parang kutsilyo sa puso ni Damian ang mga sinabi ni Dexter. Galit na tinitigan ng lalaki ang mayordomo na parang hindi makapaniwala. Sinabi mo ba na mas magaling si Levi kaysa sa akin? Tama iyan. Kung lumaki siya sa parehong kapaligiran na mayroon ka, naniniwala ako na mas makapangyarihan siya kaysa sa iyo. Tumango si Dexter. Sa tingin mo mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Namuo ang matinding galit kay Damian. Sabihin mo hindi ako kayang ikumpara ni Levi. Sabihin mo na. Hinawakan ni Damian sa lalamunan si Dexter at pinilit ang butler na sabihin ang mga salita. Mas malakas si Master Levi kaysa sa iyo. Muling tumawa si Dexter habang nakatitig sa kanyang salarin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1043. Huffing at puff, Damian grabbed isang tinidor at sinaksak Dexter gamit ito, na naging sanhi ng pagkulandet ng dugo mula sa mayordomo. Umaagos ng dugo ang bibig ni Dexter, at nanginginig ang katawan. Ngayon, subukan natin ulit ito. Sinong mas malakas? Parang baliw na tao si Damian. Mas malakas si Master Levi, at lagi ko siyang susuportahan. Giit ni Dexter. Mabilis na pinigilan ang mga tao sa paligid si Damian nang papatayin na niya ang mayordomo. Hindi mo pa siya mapapatay, Mr. Damian. Kailangan mo pa ba siya, remember? Noon lang kumalma si Damian, at hindi nagtagal, nakarating na siya sa Northampton. Ganito ba ang outside world? Nakakaawa. Hindi dapat alam ng mga taong ito kung ano ang hitsura ng isang paraiso. Para sa akin, ang Oakland City ang tanging tunay na paraiso. Panunuyan ni Damian. Siyempre, Mr. Damian. Ang lugar na ito ay malayo sa Oakland City, sang-ayon ng isang allopiers sa tabi ni Damian. Nakikita ko na ngayon kung bakit ang yabang ni Levi. Sa palagay niya ay nakita na niya ang lahat noong nakita niya ang isang maliit na tagumpay sa kalunos-lunos na kapaligirang ito. Malamang ay wala pa rin siyang ideya kung gaano siya kawalang halaga. Maghintay hanggang makita niya kung ano ang iniimbak ko para sa kanyang kasal. Ilang araw na lang ang kasal, at kinakabahan na rin si Levi gaya ng dati. Kung tutuusin,
Nangako siyang ihahayag ang tunay niyang pagkatao kay Zoe, sa mga Lopez, at sa mga itim. Levi, inayos na ang venue ng kasal mo. Gaya ng itinagubilan, hindi naman ito labis-labis, ngunit makakasigurado kang magiging engrandi ito, paniniguro ni Asher Dragon at ng kanyang mga tauhan. Mabuti, tumanggaw si Levi bilang kasiyahan. This time, I want Zoe to have a wedding na hinding-hindi niya makakalimutan. Gayunpaman, hindi nais ni Levi na makamit iyon sa isang katawa-tawang halaga ng pera, kaya naglaan siya ng oras upang gumawa ng singsing at kwintas mula sa mga bala ng bala bilang mga regalo kay Zoe. Boss, nandito si Ezra ngayong gabi. Ang tagal ko nang huling nakita ang Commanders-in-Chief ng 9 War Zones at ang 4 Guardians. Nakangiting tugon ni Levi. Ako na mismo ang susando sa kanila mamayang gabi. Dumating na ang mga kapamilya at kaibigan sa venue dahil gaganapin ang kasal sa susunod na araw. Bagaman hindi masaya si Meredith at ang iba pang mga black sa kasal, dumating pa rin sila dahil nangako si Levi na magbubunyag ng mga lihim sa okasyon. Na-curious sila kung ano ang iaalok ng lalaki. Hindi kami pumunta dito para bigyan ka ng aming mga blessings. Sa halip, gusto lang naming makita ang sorpresa na inihanda mo para sa amin. You won't marry Zoe if we're dissatisfied with your reveal, pagbabante ni Meredith. Tama iyan. Kung magsisinungaling ka sa amin, hinding-hindi kukunin ng bata ang iyong apelyido. Magiging Lopez o kahit Black siya, chimed in Aaron. Handang-handa ang mag-asawa kung sakaling may balak si Levi na magsinungaling sa kanila. Dapat maghanda kayong dalawa. Nag-aalala ako na baka mahimatay ka kapag isiniwalat ko ang mga sikreto ko. Kung tutuusin, hindi ka na kasing bata ng dati. Tumawa si Levi. Pagkatapos ay pinandilatan ni Meredith si Levi. Nag-aalala ka na mahihimatay ako. Makikita natin kung gaano kalaki ang iyong pagkakakilanlan. Walang sino man ang nagseryoso kay Levi, ngunit naisip na niya kung paano luluhod ang kalahati ng karamihan habang ang kalahati ay mahimatay. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1044. Napatingin si Zoe kay Levi nang may pag-asa. Dumating na rin ang araw na ikasal siya sa pinakamamahal niya. Sa sobrang kagalakan para sa kanyang anak, si Emma ay madaling naging pinakamasayang tao sa karamihan. Hindi niya akalain na makakadalo siya sa kasal ng kanyang anak. Hindi lang kasal ang dadalo, kailangan mo ring magbigay ng talumpati. Tanong ni Meredith pagkatapos tingnan ang itinerary. Tama iyan. Tumanggaw si Emma. Hindi namin papayag ang gawin mo yan. Ano ang iisipin ng mga tao kay Zoe kapag nakita ka nila? Alam mo ba kung ilan ang manonood sa iyo bukas? Marami ang sumusubok na maghukay ng dumi kay Zoe. Alam mo ba kung gaano kalaki ang aidudulot nito kapag nalaman ng mga tao na may nanay si Levi na tulad mo? Ayaw mong magdulot ng problema para kay Zoe, di ba? Sina Meredith, Robert, at ang iba pa ay nakipag-gand up kay Emma. Ako, ayoko, kaya ano ang dapat kong gawin? Natural, ayaw ni Emma na may mangyaring masama kay Zoe. Mas mabuting iwanan mo ang kasal bukas, payo ni Meredith. Ano? Nag-alangan si Emma dahil gusto talaga niyang maging bahagi ng kasal ng kanyang anak. Kung pipilitin mong pumunta, hinding-hindi magpapakasal ang anak mo kay Zoe. Banta ni Meredith. Hindi ako pupunta kung ganoon. Walang choice si Emma kundi makinig kay Meredith. Mabuti, may kasunduan kami noon. Hindi ka maaaring magpakita sa kasal, at hindi mo maaaring sabihin kay Levi o Zoe ang tungkol dito. Naiintindihan ko. Naagrabyado si Emma pero ayaw niyang masira ang kasal ng anak. Phew, naiisip mo ba kung gaano kaiya ang nangyari kung ang maruming ina ni Levi ay magpapakita sa kasal? Tumawa ang mga black. Nang gabing iyon, pumunta si Levi sa airport kasama si Asher Dragon at ang iba pa para personal na sunduin ang kanyang mga kaibigan. Naroon din sina Logan at Jenny upang kunin ang kanilang mga big shot na kamag-anak, na nagpasya lamang na dumalo sa kasal ni Zoe nang marinig nila ang net worth ni Zoe. Hindi nagtagal, lumabas ang mga itim sa arrival gate, at bawat isa sa kanila ay nakabihis ng maayos. Napatingin tuloy si Logan kay Levi. Tingnan mong mabuti, Levi. Pansinin kung paano ang lahat ng mga Lopez at Black ay lahat ng big shot. Paano ang iyong pamilya at mga kaibigan? May dapat bang banggitin? Kumpara sa mga Lopez at Black, si Asher Dragon at iba pa ay nakasuot ng casual.
Hulaan ko na ang mga kaibigan na hinihintay mo ay hindi hihigit sa mga nasa tabi mo ngayon, panunuya ni Jenny. Boss, tuwang-tuwang sigaw ni Ezra at iba pa nang lumabas sila ng arrival gate. Hindi ba ang mga taong ito ay nasa parehong biyahe natin? Nasa economy class sila, panunuya ng isa sa mga kamag-anak ni Logan. Hahaha, sumabay sa tawanan sina Logan at Jenny. Halata naman na ibang level kami sa mga kaibigan ni Levi. Nasa first class kami habang sila ay stuck sa economy class. Kung wala ang kanilang mga uniforme, si Ezra at ang iba pa ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Bumili pa nga sila ng economy class ticket, kaya natural lang na magkamali ang mga tao. Hindi alam ni Logan, Jenny, at ng iba pa na nakatayo sila sa harap ng kilalang commanders-in-chief ng 9 war zones at ng 4 guardians of Erudia. Ang mga lalaking ito ang humubog sa kapalaran ni Erudia at sila ay iginagalang sa loob at labas ng bansa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1045. Sa labas ng kanilang mga uniforme, ang mga lalaki ay hindi maaaring magmukhang mas karaniwan kaysa sa kanila, sa kasalukuyan. Nagbayad sila ng mga tiket sa klase ng ekonomiya mula sa kanilang sariling mga bulsa at nakasakay sa eroplano tulad ng iba. Wala silang gusto na maluho at walang interes na abusuhin ang kanilang mga pribilehiyo dahil may balak silang dumalo sa kasal ni Levi bilang magkaibigan. Maaari mong matukoy kung gaano kamatagumpay ang isang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa mga taong nakapaligid sa kanya. By the looks of it, you seems way out of Zoe's league, panunuya ng mga kamag-anak ni Logan. Pastahan ako na wala kang nakuha kahit isang malaking shot para dumalo sa iyong kasal. Sa gitna ng mga kamag-anak at kaibigan na inimbitahan ni Levi sa kanyang kasal, si Jason lamang ang itinuturing na mahalaga ni Meredith. Ang mga Lopez at ang mga itim ay walang ibang gustong itaboy ang iba. Hindi nasiyahan si Ezra nang malaman niya kung paano pinakitunguhan ng mga kamag-anak ni Levi ang lalaki. Hindi inisip ni Ezra o ng iba pa na ang Diyos ng digmaan ay dapat tumanggap ng gayong pagtrato. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanila ang lahat bukas, nakangiting sabi ni Levi, dahil siya mismo ang umaasa. Pagdating nila sa bahay, excited na ipinakilala ni Levi si Ezra at ang iba pa kay Zoe. Hello, everyone. Ako si Ezra Williamson mula sa Kanluran. Todd Greenwood mula sa Hilaga. Wilfred Harrett mula sa Silangan. Darton Roger mula sa Timog. Siegfried Adkins mula sa Central. Matapos magpakilala ang commanders-in-chief ng 9 war zones, ganoon din ang ginawa ng 4 guardians. Manfred Reyes ng Eastgate. Howell Dinwiddie ng Westgate. Jeffrey Meskel ng Southgate. Benjamin Dickinson ng Northgate. Maliban sa 9 war zones, mayroon din si Erudia ng 4 national gates, na binubuo ng Northgate, Southgate, Eastgate, at Westgate. Ang mga pintuang iyon ay nagbabantay sa mga hangganan ng Erudia sa loob ng libu-libong taon, na pumipigil sa hindi mabilang na mga pagsalakay. Ang 4 na tagapangalaga ang siyang magbabantay sa mga tarangkahan habang binabantayan nila ang bansa laban sa mga pag-atake. Isa-isa ring nagpakilala ang iba pang kaibigan ni Levi. Gayunpaman, ang mga nasa militar lamang ang nakakaalam ng kanilang pinag-uusapan. Ano ang North War Zone, at ano ang Westgate? Wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Naguguluhang bulalas ni Aaron. Hindi lang si Aaron ang nalilito. Bagkus, natarante rin si Zoe. Parehas lang ang mga kaibigan mo, Levi. Isang grupo ng mga weirdo. Sabi ni Caitlin. Kung ako ang tatanungin mo, para silang mga hooligan. Ang mga Lopez at ang mga Black ay walang iba kundi ang paghamak sa mga kaibigan ni Levi. Anong uri ng mga kaibigan ang napapaligiran ni Levi? At hindi lang iilan sa kanila. Mayroong 12 ng mga hooligan na ito. Sa huli, sina Zoe at Emma lang ang bumati kay Ezra at sa iba pa. Noong gabing iyon, binati lang ni Benny si Levi sa pamamagitan ng isang video call dahil masyado siyang occupied sa ngayon. Bibisita ako sa Oakland City sa lalong madaling panahon, G. Quinton. Magkita na lang tayo. Pagkatapos ng video call ni Benny, tumawag din si Abigail para batiin si Levi. Dadalo sana si Abigail sa kasal, pero biglang nagbago ang isip niya nang maisip niya ang nangyari kanina. Nasaan ka? Tanong ni Levi. Nasa Oakland City ako, matapat na sagot ni Abigail,
dahil nasa Southampton siya nang mabalitaan niyang nasa Northampton si Levi. Upang maiwasan si Levi, umalis si Abigail sa Southampton at pumunta sa Auckland City. Nakita ko, baka bibisitahin kita balang araw. Pagkatapos, nakatanggap si Levi ng sunod-sunod na pagbati, at ganoon din ang ginawa niya sa nalalabing bahagi ng gabi bago ang kanyang kasal. Kinabukasan, sa wakas ay nagsimula na ang kasal. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1046, Ma'am, ano ang sinabi mo? Hindi ka dadalo sa kasal. Hindi makapaniwalang tinitigan ni na Levi at Zoe si Emma. Bumulong si Emma, Manam. Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya hindi ako dadalo. Ma'am, okay ka lang ba? Nagsimula ng mag-alala ang dalawa. Ayos lang ako, kaya lang hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko. Magmadali kayong dalawa at maghanda. Umiling si Emma. Dapat pumunta na kayong dalawa. Maraming mga bagay na dapat gawin doon. Dahil sabi niya hindi siya pumapasok, hayaan mo na lang siya. Malamig na sabi ni Meredith. Kaya naman, hindi rin ito pinag-isipan ni na Levi at Zoe. Pagkaalis nila, sumilay ang ngiti sa mukha ni Meredith. Magaling. Mas maganda sa lahat kung hindi ka dumalo sa kasal. Alam ko naman diba? Nakakahiya ka sa aming lahat kung dadalo ka. Oo, parehong gusto ng mga Lopez at Black na pamilya na panatilihing buo ang ating mga dignidad sa isang kasal na ganito kalaki. Kuwit, tahimik lang na natitiis ni Emma ang mga pambabash mula sa pamilya Lopez at Black. Nagtago siya sa isang sulok at tahimik na pinanood ang kasal. Kasal iyon ng sarili niyang anak, ngunit kailangan niyang masaksihan ito mula sa mga anino. Bago magsimula ang kasal, pinapasok na ang lahat ng mga bisita sa venue. Marami pang ang media reporters sa kanila. Hindi sila inayos ni Levi, ngunit narito para kay Zoe sa halip. Pagkatapos ng lahat, si Zoe ay isang kilalang negosyante at ang kanyang kasal ay walang alinlangan na maghahari sa mga headline. Si Meredith, na kasama ng kanyang pamilya, ay nagmamasid sa mga panauhin at bumulalas. Ang maliit na batang iyon ay umaani ng mga pakinabang ng ating pagsusumikap. Walang kwentang pag-iisipan yan ngayon. Makakaasa lang tayo na talagang naghanda si Levi ng kaunting surpresa para sa atin. Umiling lang si Aaron bilang tugon. Nay, tatay, huwag kayong umasa. Ayon sa pagkakaintindi ko kay Levi, wala siyang ihahanda para sa atin. Napabuntong hininga sila. Well, wait and see na lang tayo. Wala na tayong ibang choice. Big day ngayon ni Zoe, pero mukhang hindi man lang natutuwa ang mga kamag-anak niya habang nagrereklamo sa likod niya. Ngayon, si Levi ay nakasuot ng puting damit pangkasal, ganap na pinupuno ito ng kanyang matipunong katawan. Sir, handa na rin ang iba mong kasuotan, anunsyo ni Asher Dragon sa tabi niya. Siyempre, ang ibang kasuotan na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang 5-star God of War military uniform ni Levi. Sa Erodia, ito lang ang uniforme ng militar na may 5-star insignia. Plano niyang humarap kay Zoe sa pinaka-perpektong paraan na posible mamaya. Gusto niyang sabihin sa kanya na asawa niya ito. Maging ang lahat ng 5 miyembro ng 5 Great Wars Regiment ay nasa kanilang uniforme ng militar. Ito ang kahulugan ng Grand Entrance. Sige, sabihan mo ako kapag nasa kalagitnaan na tayo ng seremonya at magpapalit na ako. Samantala, si Zoe ay nakasuot ng puting damit pangkasal na mayroong kulturang Erudian. Binigyang diin ng damit ang bawat kurba ng kanyang katawan, na para bang isang talon na umaagos pababa habang ito ay nakapul sa sahig. Ang kanyang kagandahan ay ganap na kapansin-pansin at maaaring yumanig sa buong mundo. Tulad ng sinabi ni Levi, ang mga Erudian ay nanatiling tapat sa kanilang kultura. Sa sandaling lumitaw si Zoe, naghiyawan ang mga tao. Napabuntong hininga sila sa kaloob-looban, iniisip kung anong sayang para sa isang napakagandang dilag na tulad ni Zoe na ikasal kay Levi, na napakalaking dahilan ng isang lalaki. Ano ba ang ginawa natin para maranasan ang ganitong kasawian? Hindi dapat siya pakasalan ni Zoe. Napabuntong hininga si Aaron at patuloy na hinahampas ang mesa gamit ang kanyang kamao. Tama iyan. Tumingin sa mga kaibigan at kamag-anak sa likod ni Levi. Wala sa kanila ang kahanga-hanga. Napasigaw si Harry sa galit. Nanginginig na rin sa galit sina Meredith at Robert.
Kung nabigo si Levi na bigyan sila ng isang kaaya-ayang sorpresa ngayon, tiyak na hihingi sila ng paliwanag mula sa kanya. Biglang huminto ang daan-daang sasakyan sa labas. Lahat sila ay mga mamahaling sasakyan. Isang kahanga-hangang eksenang ganoon ang ikinagulat ng maraming tao. Si Harry at ang iba pa ay walang pagbubukod. Naguguluhan siya. Kaninong kamag-anak sila? Bakit wala akong maalala sa kanila? Si Meredith at ang kanyang pamilya ay umiling na may katulad na walang kaalam-alam na mga tingin sa kanilang mga mukha. Sa tingin ko, hindi rin sila kamag-anak mula sa aming panig ng pamilya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1047. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga matalinong lalaki at mga kilalang tao ang bumaba sa mga sasakyan at pumasok sa lugar ng kasalan. Sa ngalan ng pamilya Goal, binabati ni Zab Ian Goal mula sa Southampton sina Mr. Levi Garrison at Ms. Zoe Lopez sa kanilang kasal. Sa ngalan ng pamilya Hunt, binabati ni Mario Hunt mula sa Southampton. Sa ngalan ng pamilya Quinn, binabati ni Hayden Quinn mula sa Southampton. Kuwait. Ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay nahayag sa pagpasok sa lugar. Boom! Si Meredith at ang iba ay lubos na nabigla noon. Ito. Nandito na lahat ang nangungunang 10 maharlikang pamilya ng Southampton. Maging si Elder Goal ay nandito ng personal. Napakaganda ng line-up na ito para maging totoo. Hindi nila alam na ito ay simula pa lamang. Ang quasi-royal clans at iba pang malalaking figure ay naghihintay sa likod upang mag-alay ng kanilang pagbati. Tila lahat ng nangungunang pamilya mula sa Southampton ay narito upang ipagdiwang ang kasal nina Levi at Zoe. Ano ang nangyayari? Nagpalitan ng tingin ang mga Lopez at Black na pamilya sa isa't isa. Hindi nila kilala ang alinman sa mga taong ito. Hindi rin sila karapat-dapat na makilala sila. At gayon pa man, lahat sila ay narito upang mag-alay ng kanilang pinakamahusay na kagustuhan. Nandito kaya sila para kay Levi. Narito ang pamilya Jones mula sa Southampton upang batiin. Sa wakas, dumating ang isang malaking bilang ng mga tao kabilang sina Michael at Nia Jones. Ngayon, malugod silang tinanggap ni Levi dito. Nang makitang pumasok si Levi kasama ang mga malalaking shot na ito mula sa Southampton, halos hindi na maisip ni Meredith at ng iba pa ang kanilang mga isip. Ito ba ang sorpresang sinasabi ni Levi? Ito ay ganap na hindi kapanipaniwala. Nasaan si Emma? Tumingin si Michael sa paligid para hanapin ang kanyang anak. Sumagot ang isang tao sa karamihan, sinabi ng pamilya ng nobya na nakakahiya sa kanila si Ms. Jones, kaya't sinadya nilang pigilan siya sa pagdalo. Nagalit sina Levi at Michael nang marinig ito. Tumanggo si Michael, ano? Ang aking anak, si Emma, ay walang karapatang dumalo sa kasal. Ano ang tungkol sa iyo marami? Ang alinman sa iyong mga katayuan ay mas mataas kaysa sa aking anak na babae. Sa wakas ay naunawaan din ni Meredith at ng iba pa. Matatag pala ang background ng pamilya ng kaiyahiyang ina ni Levi. Siya ay mula sa maharlikang pamilya ng Southampton at ang anak na babae ni Michael Jones. Sa pamilyang iyon pala si Levi. No wonder na ibinalita niya na may surprise siya para sa kanila. Para sa mga pamilyang Lopez at Black, ang pamilyang Jones ay itinuring na ganap na wala sa kanilang liga. Kaya, ito ay sapat na isang sorpresa para sa kanila. Gayunpaman, hindi kailanman sa 1,000,000 taon ay hindi nila inaasahan na si Levi ay may mas malaking bagay na nakalaan para sa kanila. Kahit na ang pamilya Jones ay wala kong ikukumpara sa kanyang tunay na sorpresa. Bilisan mo at yayain si Ms. Jones na lumabas. Hindi natin siya mapipigilan na dumalo sa kasal, ngayon na ba? Agad na inanyayahan ni Meredith at ng ilan pa si Emma na lumabas na may mga matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob. Talagang hindi namin naisip na magmumula ka sa pamilya Jones ng Southampton. Dapat sinabi mo sa amin ng mas maaga. Ang mga saloobin ng lahat kay Emma ay umabot ng 180 degree, lalo na sina Aaron, Caitlin at Meredith. Tinapik pa ni Aaron ang balikat ni Levi at pinuri, Levi, siguradong nagulat ka sa amin, bibigyan kita niyan. Karapat-dapat kang makasama si Zoe. Nagkamali kami ng paghusga sa iyo sa lahat ng oras na ito.
Ang mga Lopez at Black na pamilya ay nagdaldalan habang sinusubukan nilang lagyan ng butter-up siya. Ang katayuan ni Levi bilang apo ng pamilyang Jones ay higit pa sa sapat upang patahimikin sila. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na ang nangungunang 100 kilalang pamilya ay personal na dadalo sa kasal. Lalo silang natuwa na si Levi ay mula sa pamilyang Jones. Gayunpaman, ang mga kilalang pamilya mula sa Southampton ay hindi nag-iwas ng tingin sa pamilya Jones kahit ano paman. Ito ay hindi masyadong malayong sabihin na ang Joneses ay walang kahulugan sa kanila. Nandito lang sila para kay Levi. Ngumiti si Levi at sinabing, "Nay, tatay, hindi ito ang sorpresa. Ang totoong sorpresa ay darating pa." Natuwa siya sa inaakala ng lahat. Itinuturing nilang sorpresa ito. Masyadong mababa ang kanilang mga inaasahan. Oh, may surprise pa ba? Nagningning ang mga mata ni Aaron sa pananabik, kasama ang iba pa niyang pamilya. Si Meredith at ang kanyang pamilya ay nasa gilid ng kanilang mga upuan, puno ng pag-asa. May ibang pagkakakilanlan kaya si Levi. O marahil ilang iba pang malalaking figure ang dadalo sa kasal. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1048. Di ba sabi ko sa'yo dakilang tao si Levi? Pero lahat kayo sinubukan pa akong pigilan noon. Nakita mo, siya ay karapat-dapat pagkatapos ng lahat. Pumayag ako kay Levi. Ngumisi si Aaron at pinagtawanan ang iba. Oo, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang mabuting binata gaya ni Levi? Kuwit. Ang mga Lopez at Black na pamilya ay ganap na sumalungat sa kanilang mga dating sarili. Ang malaking pagbabago sa ugali ay dulot ng kaalaman sa katayuan ni Levi bilang apo ng mga Jones. Hindi mapakali si Zoe sa pakikinig sa kanila. Ayaw niyang umasa si Levi sa background ng kanyang pamilya, ngunit sa halip ay lumiwanag dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Gayunpaman, kinilala lamang siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang background. Tiningnan ni Zoe ang side profile ni Levi, umaasa na ang sorpresa niya para sa kanya ay dahil sa kanyang sariling pagsusumikap at hindi dahil sa iba. Kung hindi, siya ay lubos na madidismaya. Pagkatapos noon, dumating si Master Grover Cook ng Southern Union at ang kanyang 4 na hari sa seremonya ng kasal. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng mga Lopez at Black na pamilya dahil palagi nilang tinitingala ang malalaking tao. Maya-maya, may ilang iba pang mga tao ang nagpakita rin. Sila ang mga Garrison mula sa Haven, Jonah Garrison at ang kanyang pamilya. Boom! Ang kanyang pagdalo ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Maging si Zab Ian Gold at ang kanyang pamilya ay hindi makaupo nang makita ang mga Garrison, agad na nagmadaling bumati sa kanila. Ang pamilyang Garrison ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Si Meredith at ang iba ay nanginginig sa kanilang mga pwesto, hindi makagalaw na parang gawa sa tingga ang kanilang mga binti. Ang mga sorpresang ito ay nagiging napakalaki. Itinuturing silang isang imperial na pamilya, na mas mataas sa mga maharlikang pamilya. At nandito sila para sa kasal ni Levi. Sino ba talaga siya? Sa katunayan, iniligtas niya ang pinakamahusay para sa huli. Pinunasan ni Aaron ang malamig na pawis sa kanyang noo. Levi, na-overwhelm mo talaga kami sa mga surprises mo. Mula ngayon, anuman ang sasabihin mo ay napupunta sa pamilya. Oo, mula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga pamilyang Lopez at Black. Parehong binigyan ni na Harry at Robert ng pahintulot si Levi. Buong display ang mga snobbish side ng lahat sa sandaling ito. Kanina pa nila pinigilan si Emma na dumalo sa kasal. Sa kasalukuyan, sina Zoe at Emma lang ang hindi komportable. Nagpalitan ng tingin ang dalawang babae at mahinang bumantong hininga. Naisip nila na ang hitsura ng mga Garrison mula sa Haven ay hindi magandang senyales. Gayunpaman, hindi nila alam ang tungkol sa kaugnayan ni Levi sa pamilyang Garrison at ipinapalagay na ang huli ay ipinadala ng angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Hindi ito nakita ni Zoe bilang isang sorpresa. Ngumiti si Levi. Tay, hindi ito ang sorpresang inihanda ko para sa iyo. Kung tutuusin, malayo ito. Anak, paanong hindi ito magiging sorpresa? Isa ito sa mga imperial na pamilya. Isang imperial na pamilya ang narito para sa iyong kasal. Ano pa ang maaaring itaas ito bilang isang sorpresa? Humalaklak si Aaron. Nakangiting tugon ni Levi. Wala talagang dapat ikatuwa ang presensya ni Jonah Garrison.
Naroon si Ezra Williamson at ang iba pang commander-in-chiefs ng 9 war zones, pati na rin ang 4 guardians. Sino sa kanila ang hindi magmay-ari ng kwarto kung bibigyan ng pagkakataon? Dahil may sorpresa pang sabi ni Levi, bakit mo pa siya pinagdududahan? Maghintay lang at tingnan. Sinaman ng tingin ni Meredith si Aaron. Inaasahan ng dalawang pamilya ang huling sorpresa ni Levi. Walang exception si Zoe. Hindi niya gustong maging sorpresa si Levi sa lahat ng ito. Nais niyang bigyan siya nito ng isang sorpresa na nililok ng sarili nitong dalawang kamay. Maya-maya pa ay dumating na ang lahat ng mga bisita. Magsisimula na ang seremonya ng kasal. Samantala, sa Northampton, kakaalis lang ni Damian sa pwesto niya. Malapit nang magsimula ang kasal. Darating tayo sa tamang panahon kung magmadali tayo ngayon. Ngumisi si Damian. Tama ka, Mr. Damian. Sabi ng subordinate niya. Nakahanda na ba ang regalo? Tanong ni Damian. Oo. Isang nakakatakot na ngiti ang naglaro sa gilid ng labi ni Damian. Sa tingin ko magugustuhan mo ang regalo ko, Levi Garrison. Ha ha ha. Inaasahan kita ng isang maligayang pagsasama. Napabalikwas ng tawa si Damian. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1049. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Damian mula kay Tyrone. Damian, balita ko kasal niya ngayon. Tanong ni Tyrone. Oo, pupunta na ako dyan, sagot ni Damian. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan bago nagsalita si Tyrone, subukan mong lutisin ang mga bagay ng mapayapa hanggat maaari at huwag magdulot ng anumang kamatayan. Kung sumuko siya at makiusap sa pamilyang Garrison, maaari mong piliing palayain siya. Kung tutuusin, alam ng maraming tao ang tungkol sa kanyang pag-iral. Ang pagpatay sa kanya ay hindi makakabuti sa ating pamilya. Magtiwala ka, Ama. Naghanda ako ng malaking regalo para sa bus asterisk card na iyon. Ipapaluhod ko siya sa aking paanan at magmakaawa. Siyempre, hindi magiging madali para iligtas ko siya. Kailangan niyang magbayad ng masakit na halaga para sa kanyang mga aksyon. Ngumisi si Damian. Ma'am, sige na ikaw na bahala dyan. Pangunahing nag-aalala ako tungkol sa hindi kanais-nais na mga kahihinatnan na maaari nating harapin dahil dito. Maliban doon, wala akong masyadong pakialam sa kapakanan niya, kaya gawin mo na lang kung ano ang gusto mong gawin. With that, inend na ni Tyrone ang tawag. Ang mga kaibigan at kamag-anak ni Zoe na dumalo sa kasal sa pagkakataong ito ay halos parehong tao. Sa kabilang banda, higit sa kalahati ng venue ang kinuha ng mga bisita ni Levi at pinasigla ang okasyon. Nandoon ang kanyang ina, kapatid na babae at marami pang malalapit na kaibigan. Tanging ang yumao niyang matalik na kaibigan na si Morris ang wala. Pero personal na dumating ang kanyang mga magulang. Para kay Levi, ang kasal sa pagkakataong ito ay perpekto at sapat upang mabayaran ang lahat ng mga pagsisisi sa nakalipas na 6 na taon. Ganon din si Zoe. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang kasal. Nakahawak si Zoe sa braso ni Aaron habang naglalakad sila papunta kay Levi. Parehong mahigpit na niyakap ang isa't isa. Thud, thud, thud. Sa eksaktong pagkakataong iyon, dalawang tropa ng mga lalaking nakaitim na suit ang nagmarcha papunta sa venue sa maayos na paraan. Bukod doon, may mga taong nagtutulak ng mga kanyan sa likod nila. Siyempre, iyon ay mga kanyan ng paputok. Ang mga taong ito ay mula sa Dragon Legion at pinamumunuan ni Alfie Steele. Nang may ayos na ang lahat, iniutos ni Alfie, sunog. Ang mga seremonyal na paputok ay pumutok sa kalangitan, na nagresulta sa umuusbong na mga tunog na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Lubhang masaya ang kapaligiran. Kung ikukumpara sa 6 na taon na ang nakalipas, mas nasiyahan si Zoe ngayon. Sa katunayan, malapit na siyang lumuha sa tuwa. Honey, huwag ka munang magparamdam. Hindi ito ang tunay na sorpresa. Tinulungan ni Levi si Zoe na panasan ang kanyang mga luha. Manam, naghihintay ako, sagot ni Zoe. Ang seremonya ng kasal ay natuloy ayon sa plano. Samantala, ang mga Lopez at Black na pamilya ay lalong naiinip sa pangalawa. Kailan mabubunyag ang aktwal na sorpresa ni Levi? Halos hindi na sila makapaghintay ng isang segundo. Natapos na ang unang kalahati ng kasal. Sa susunod, pakinggan natin ang taos-pusong pag-amin ng nobyo.
Ipinasa ng host ang mikropono kay Levi. Matapos kunin ang mikropono, binati muna ni Levi ang lahat ng naruroon. Sa wakas, itinoon niya ang tingin kay Zoe. Zoe, salamat sa pananatili mo sa akin hanggang ngayon. Hinawakan ni Levi ang kamay ni Zoe habang nagsasalita. Sa paglipas ng mga taon, ikaw ay nagkasala at nagdusa ng sobra. Alam ko ang lahat ng ito. Kahit na down at out ako, never mo akong minaliit. Hinihiling mo lang na makabangon ako. Ang pagkakaroon mo sa tabi ko sa buong buhay ko ay higit pa sa sapat para sa akin. Kuwit, tumutulo na ang mga luha sa pisngi ni Zoe noon. Zoe, higit sa lahat, naiintindihan ko na ayaw mong umasa ako sa iba maliban sa sarili ko para bigyan ka ng malaking sorpresa. Well, malapit na ang surprise. Mangyaring maghintay ng ilang sandali at sasabihin ko sa iyo sa sandaling bumalik ako. Patutunayan ko sa iyo na ang lalaki mo ay kayang maghari sa mundo. Kuwit, ang kasal ay dumating sa isang maikling pagtigil. Sina Levi, Asher Dragon at ilan sa kanila ay pumunta sa silid palitan. Lahat sila ay nagpalit ng uniforme ng militar. Sa sandaling iyon, buong lakas ang makapangyarihan at marilag na aura ni Levi. Hindi rin niya nakalimutang kunin ang Reg Along inihanda niya noon pa man. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1050. Inayos ni Asher Dragon at Kirin ang uniforme ni Levi. Pagkatapos, tumabi silang apat at sumaludo sa kanya. Binalhikan ni Levi ang kanilang mga pagsaludo. Sa pagsusuot ng kanilang mga uniforme, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay ganap na nagbago. Hindi lang sila ang nagpalit ng damit. Maging si Ezra at ang iba pa ay ganoon din ang ginawa. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Levi na bigyan si Zoe ng pinakamagandang sorpresa kailanman. Ang lalaking hinihintay niya ay opisyal na ngayong God of War ni Erudia. Ang mga pamilyang Lopez at Black ay sabik na naghihintay na magulat habang si Levi at ang kanyang mga tauhan ay umalis upang magpalet. Ano ang nangyayari? Anong sorpresa ang inihanda niya? Kinabahan si Aaron na medyo nalagutan ng hininga. Ang iba ay hindi rin naging mas mahusay. Pinipigilan nila ang kanilang mga utak habang sinusubukan nilang hulaan kung anong uri ng sorpresa ang higit sa pagdalo ng pamilya Jones at ng mga Garrison mula sa Haven. Gayunpaman, walang lumapit dito. Bawat isa sa kanila ay naramdamang nanunuyo ang kanilang lalamunan habang hinihintay ang malaking pagbubunyag. Si Zoe ang pinakamasakit sa kanilang lahat. Ilang minuto lang iyon, ngunit parang ilang siglo na ang lumipas para sa kanya. Ang paghihintay ay talagang sobrang pahirap. Sina Russell at Jonah, na medyo alam ang katotohanan iyon, ay nasa gilid din ng kanilang mga upuan. Natitiyak nila na lilito si Levi bilang Diyos ng digmaan mamaya. Kapag nangyari iyon, walang alinlangan na lahat ay mapaalis sa kanilang mga upuan. Bagamat nasa sabik si Emma, mayroon siyang hindi malinaw na premonition ng isang napipintong sakuna. Pagkatapos ng lahat, alam ng pamilyang Garrison ang tungkol sa kasal ngayon. Sa villa, si Levi at ang iba pa ay nakasuot ng uniforme ng militar. Pumasok ka sa formation, utos ni Levi. Sa pamamagitan nito, ang lahat ay bumuo ng dalawang hanay. Nakatayo si Levi sa gitna. Sa aking utos, umalis ka na. Thud, thud, thud. Nagmarcha sila patungo sa venue ng kasal. Vroom. Biglang may humalangaw mula sa labas. Isa-isang huminto ang mga sasakyan sa labas lang ng gate. Maraming tao ang lumabas sa mga sasakyan. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Damian Garrison. Noong panahong iyon, ang Royal Villa ay napapaligiran ng libu-libong tao. Kung tutuusin, ang kaligtasan ni Damian ang pangunahing prioridad. Naaga ng kaguluhan sa labas ang atensyon ng mga bisita sa kasal. Tumayo ang lahat para silipin ang sitwasyon. Ano? May darating pa ba para sa kasal sa ganitong oras? Nataranta ang lahat, o ito ba ang sorpresang inihanda ni Levi para sa atin? Hindi na makapaghintay, tumayo si Aaron at ilang iba pa at pinuntahan ang mga bagong dating. Boom! Gayunpaman, nang marinig ni Emma at ng ilang iba pa ang ingay, nahulog ang kanilang mga mukha. Nagkatotoo ang kanyang mga alalahanin. Ito ay hindi maiiwasan. Hindi ako late, di ba? Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Napatingin ang lahat at nakita ang isang gwapong binata na matamlay na naglalakad papasok kasama ang 12 ng mga tao.
Ang mga mandirigmang iyon ay ang lahat ng pinakamahusay sa pinakamahusay. Sino ito? Nataranta ang mga bisita. Sa sandaling iyon, humakbang si Jonah Garrison at ang kanyang pamilya. Pagbati, Mr. Damien. Ginoo, Damien. Bakas pa rin sa mukha ng lahat ang pagkalito. Kung tutusin, malayo sa kanila ang isang katayuan niya. Lumapit si Aaron na may ngiti sa labi. Sir, dapat nandito ka para sa manugang kong si Levi. Oo, tama ka. Nandito ako para dumalo sa kasal ni Levi Garrison. Naghanda pa ako ng napakalaking regalo para sa kanya. Napaawang ang bibig ni Damien sa malawak na ngiti. Please, pasok ka. Pasok ka. Tinanggap nila si Damien at ang kanyang kumpanya sa venue. Bagamat hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Damien, sa hitsura at kilo nito, masasabi nilang hindi ito ordinaryong tao. Ang kanyang pagkakakilanlan ay walang alinlangan na magugulat sa mga panauhin. Ang kanyang engranding pasukan lamang ay sapat na upang maiba siya sa iba. Hindi umupo si Damien, ngunit pumunta sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa host sa halip. Pagkatapos, nakangiti siyang nagtanong, nasaan si Levi Garrison? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1051. Ang tropa na kalalabas lang ng villa ay huminto sa kanilang marcha nang marinig ang boses ng lalaki. Ano ang nangyayari? Naramdaman na ni Levi ang napipintong panganib. Maingat na tinasa ng White Tiger ang kanilang paligid. Huminga siya ng mahina at nagulat, mga mandirigma. Ang buong lugar ay napapaligiran ng mga piling mandirigma. Manam, tama ka. Hindi bababa sa 1,000 sila at tumataas pa rin ang bilang nila, dagdag ni Ezra. Naramdaman na ng mga pamatay na makinang ito mula sa larangan ng digmaan ang presensya ng mga tauhan ni Damien. Phoenix, ano ang sitwasyon sa harap? Tanong ni Levi. Tinawag siya ni Jonah Garrison bilang Mr. Damien. Kaya malamang si Damien Garrison, sagot ni Phoenix. Okay, naiintindihan ko, sabi ni Levi. Dapat ba tayong sumabak kaagad? Tanong ni Ezra. Hindi. Bumalik tayo sa dati nating kasuotan. For the time being, ayokong i-expose ang identity ko kay Damien. Ibubunyag ko lang ang aking pagkatao pagkatapos kong ibagsak ang kanyang pamilya. Hindi nararapat na gawin ito ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Ezra sa gulat. Ano, boss? Alam kong ayaw mong malaman ng pamilyang Garrison ang iyong pagkakakilanlan, ngunit nangako ka na bibigyan mo ng sorpresa ang iyong asawa. Itatago mo pa ba? Galing sa kanya. Napatingin din ang iba kay Levi nang may pagdududa. Bumantong hininga siya bilang tugon at sinabing, I don't have a choice. I guess kailangan kong sabihin kay Zoe sa ibang pagkakataon. At saka, wala si Damien para talagang batiin ako sa kasal ko. Napabuntong hininga si Levi. Sige, magpalat tayong lahat sa dati nating kasuotan. Hindi nagtagal, bumalik ang lahat sa orihinal na damit. Sa entablado. Habang naghihintay sa nobyo, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Damien Garrison, at ako ay mula sa Garrison clan ng Oakland City. Nang marinig ito, napansin lamang ng lahat na magkaparehas ang apelyido ni Levi at Damien, at hindi nila ito pinag-isipan. Pagkatapos ng lahat, walang sino mang naruroon ang nakakaalam sa mga detalye ng angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Maging si Zabian Gold ay walang malalim na pangunawa sa angkan na iyon. Tanging sina Emma, Zoe at ilang mga tao lamang ang natakot dito. Napaawang ang mga labi ni Damien nang makita ang clueless na tingin ng audience. Tulad ng inaasahan, sila ay isang grupo ng mga hindi nakakaalam sa mga karaniwang tao. Napaka-ignorante nila. Hindi nila alam kung ano ang angkan ni Garrison. Hindi nakakagulat na si Levi ay ganap na puno ng kanyang sarili hanggang sa punto ng hindi paggalang sa angkan ng Garrison. Ang lahat ay dahil lumaki siya sa ganitong kapaligiran. Kalunos-lunos, isang grupo ng mga idiot na ignorante. Ngumisi si Damien. Marahil lahat kayo ay hindi lubos na nauunawaan ang mga gawain ng angkan ng Garrison. Hayaan mo akong maliwanagan ka. Isang lingkod mula sa aking pamilya na nagngangalang Caleb ang namuno sa buong Southampton sa halos 30 taon. Napabuntong hininga ang lahat nang marinig nila ito at tumingin sa mga pamilya mula sa Southampton para sa kumpirmasyon. Tumanggo si Zabian Gold at ang iba pang nauugnay na pamilya, na nagpapatunay na totoo nga ang sinabi niya.
Napatulala ang lahat. Ang partikular na pamilyang Garrison na ito ay dapat na napakalakas. Ang angkan ng Garrison mula sa Oakland City ay kilala rin bilang ang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa bansa, ang pinuno ng Erudia. Anunsyo ni Damian. Muling napabuntong hininga ang karamihan. Matapos makuha ang mas malinaw na larawan ng mga bagay, lahat ay nabigla. Si Aaron at ang kanyang pamilya ay unti-unting nanambalik sa kanilang katinoan. Pareho sila ng apelyido ni Levi. May kaugnayan kaya siya sa angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Ito na kaya ang huling sorpresang inihanda ni Levi para sa amin. Pwede bang miyembro si Levi ng angkan ng Garrison mula sa Oakland City? Lumiwanag ang mukha ni Aaron sa tuwa. Napatingin ang lahat kay Damian. Napangisi si Damian. Hindi siya qualified na maging miyembro ng clan natin. Ang mga taong ito ay talagang hoy-poloy. Iniisip nilang sumakay sa coattails ni Levi Garrison. Sa panaginip nila, ang hamak na pulubi na katulad niya ay hindi ako hinahawakan ng kandila. Ang pagkadismaya ay nakasulat sa mga mukha ni Aaron at ng iba pa. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Levi ang kanyang mga tauhan pabalik sa kasal. Ang lakas ng loob mo sa kasal ko, Damian. Saan ka ba humugot ng lakas ng loob? Ungol ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1052. Napatingin si Damian sa pinanggalingan ng boses. Nang magtama ang mga mata niya kay Levi, napuno ng galit ang hangin. Sa maliit na espasyo, ang kanilang mga titig ay kahawig ng matatalim na talam na mabangis na nagbabanggaan sa isa't isa. Lalong lumakas ang tensyon sa hangin kaya maaaring hiwain ng talam. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Levi si Damian. Ang dalawang kapatid sa ama ay nagkatitigan sa isa't isa, nakahawig ng mga matandang kaaway. Sila ay napuno ng isang pakiramdam ng pagiging pamilyar at dayuhan sa parehong oras. How dare you disrespect Mr. Damian? Nililigawan mo si kamatayan. Hindi sinang-ayunan ng mga tauhan ni Damian na umaaligid sa kanya sa kanyang inasal at gusto siyang patayin kaagad. Sa lungsod ng Oakland, na teritoryo rin ng Garrison, walang nang-ahas na tingnan si Damian sa mata, lalo pa ang magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Ang paraan ng pagtitig ni Levi ng mga dagger kay Damian ay lubos na walang galang. At ang hindi paggalang kay Damian ay nangangahulugan ng kamatayan. Ito ang tuntuning itinakda ng angkan ng Garrison at lahat ay kailangang sumunod dito. Maghintay ka. Kinawayan ni Damian ang isang casual na kamay, sinenyasan ang kanyang mga tauhan na huminto. Napatingin si Damian kay Levi at sinabing, mas masama ka sa inaasahan ko. Lalo na noong nakita ko ang kapaligiran at mga taong nakapaligid sa iyo. Lalo akong nadidismaya. Lumawak ang ngiti ni Levi dahil doon. Sobrang binaygo mo rin ako, dahil napagtanto ko na ikaw ay walang iba kundi isang bata. Bagaman mas matanda lamang si Levi kay Damian ng 2 taon, ang karanasan niya sa nakalipas na 6 na taon ay isang bagay na hinding-hindi makukuha ng karamihan kahit nabigyan pa sila ng habang buhay. Kahit na ang isang taong may mayayamang karanasan tulad ni Damian ay kailangang tumingin sa kanya. Kaya naman, parang bata talaga si Damian sa kanya. Talagang pambata, pero gusto niya akong guluhin. Si Levi ay hindi gaanong interesadong makipaglaro sa isang bata. Marahil sina Kenny at Tyrone Garrison lang ang makakatawag ng kanyang atensyon, kahit na bahagya. Ito lang ba ang mayroon sa nakababatang henerasyon ng mga Garrison? Inilahad ni Levi ang kanyang mga kamay. Dahil sa inaasahan ng iba, humagalpak ng tawa si Damian. Matagal na akong nakarinig ng mga chismis na nagsasabi na ikaw ay isang walang pakundangan na tanga, at ngayon nakita ko ito mismo. Talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Nagtawanan din ang mga tauhan ni Damian. Gayunpaman, lahat sila ay kinukutya si Levi. Isang bas asterisk card na bata ang nangangahas na tingnan si Damian. Nawala na ba siya sa isip niya? Oo naman. Ang mga taong katulad niya ay hindi kayang ibahin ang ginto at dumi. Isa lang siyang baboy na makitid ang isip at walang alam. Ang kanyang mga nagawa sa buhay ay tiyak na limitado rin. Sa makatuwid, hindi siya kwalipikadong may ugnay sa mga Garrison. Sinuri ni Damian si Levi at nagtanong, siguro kung may kapangyarihan kang suportahan ang iyong pahayag. Siyempre ako.
Sisigat na sana si Levi nang pigilan siya ni Jason Lu. Huwag ka masyadong magsalita ng padalos-dalos, Levi. Si Mr. Damian ang kausap mo. Halatang wala kang masyadong alam tungkol sa mga garrison. Makinig ka sa akin at itigil mo na ang pang-aasar sa kanya. Maging ang kanyang malapit na kaibigan na si Mateo Jackman, ay pinayuhan siya, Levi, tiisin mo lang. Hindi siya isang taong kaya nating masaktan. Lumapit si Emma sa kanyang anak at binigyan siya ng parehong payo. Nang makita ito ni Damian, tumawa siya ng malakas. Mukhang may ilang matatalinong tao dito na nakakaalam tungkol sa impluwensya ng aking pamilya. Tama sila, Levi. Hindi ako isang taong kaya mong masaktan. Maliit lang talaga ang alam mo tungkol sa amin. Pero kapag nakuha mo na ang buod ng aming kapangyarihan, hindi ka na magsasalita ng mayabang. Napatingin si Damian kay Levi, pinalaki siya. Isang nakamamatay na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Levi habang ang isang gilid ng kanyang bibig ay umikot sa isang malamig na ngiti. Nakahawak sa kanya si Emma na nakakamatay. Anak, huwag. Hindi natin sila masasaktan, kaya pagtiisan mo ito. Biglang dama po ang tingin ni Damian kay Emma noon. So ikaw si Emma Jones. Thirst. To tell you the truth, medyo masama ang taste ng tatay ko noon. O marahil siya ay isang bulag na tanga. I mean, paano siya na-fall sa'yo? Nako, naiintindihan ko. Nakagawa ka na siguro ng paraan para akitin ang tatay ko, di ba? Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa kanyang mga labi, naramdaman ni Damian na bumaba ng husto ang temperatura sa kanyang paligid. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1053. Sa isang iglap, naramdaman ni Damian na para siyang nasa North Pole. Nanginginig siya habang ang lamig ay tumagos sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang mga ugat. Ito ay hindi lamang isang pakiramdam, ngunit isang bagay na mas matibay. Nararamdaman ng lahat na naruroon ang matinding pagbaba ng temperatura. Isang sulyap kay Levi ay nagpakita kung gaano siya kagalit. Nagsalita si Damian tungkol sa kanyang ina sa paraang nasa harapan niya mismo. Kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Nang makita ang galit ni Levi, hindi napigilan ni Damian ang mapangiti. Ano, galit ka ba? Well, ito ay isang katotohanan. Kung hindi dahil sa pang-aakit ni Emma Jones sa aking ama, paano siya nahuhulog sa kanya? Paano ka magkakaroon? Umiral. AB*Turk ng anak ng bastard. Anong biro? Nagtawanan ang mga tauhan ni Damian sa tabi niya. Nililigawan mo ang sarili mong kamatayan, alam mo iyon. Lumalim ang boses ni Levi. Nanlalaki ang mga mata niya. Boss, hindi mo kaya. Ito ang kasal mo. Masasabi ni Ezra at ng iba pang nakakakilala kay Levi na siya ay mabuti at tunay na galit sa pagkakataong ito. Pinisil na talaga ni Damian ang lahat ng kanyang mga butones. Batay sa karaniwang reaksyon ni Levi sa larangan ng digmaan, tiyak na pupunta siya sa isang ganap na patayan. Si Damian at ang kanyang mga tauhan ay hindi makakaalis ng buhay ngayon. Gayunpaman, ito ay isang kasal at hindi kayang sirain ito ni Levi. Si Zoe at Emma ay pilit na pinipigilan si Levi, natatakot na baka gumawa siya ng isang bagay na walang ingat. Kumalma ka, ito ang iyong kasal. Huwag mong sirain. Noon lamang natakpan ni Levi ang kanyang galit. Hindi niya hinanggad na maging bloodbath din ang kasal nila ni Zoe. Ano, galit ka ba? Gusto mo ba akong patayin? Tumawa ng masama si Damian. Gaya ng inaasahan sa isang impulsive na tao. Nagawa ko siyang I-provoke with just a couple of words. Bakit hindi mo tingnang mabuti kung sino ang kaharap mo, ha? Ako si Damian Garrison. Ako ay isang inapo ng numero 1 sinaunang pamilya ni Herodia. Sa sandaling ito ay unti-unting naiintindihan ng lahat. Talagang miyembro si Levi ng angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Gayunpaman, siya ay isang anak sa labas. Isang sorpresa. Ito ay talagang isang nakakasira ng lupa na sorpresa. Si Meredith at ang iba ay hindi nagalit o natakot man lang. Sa kabaligtaran, sila ay puno ng pananabik. Paano kung isa siyang illegitimate child ng pamilya Garrison? Bahagi pa rin siya ng mga Garrison mula sa Oakland City. Marahil ay hindi siya tinatanggap ng mga Garrison ng Oakland City, ngunit sa kanyang katayuan bilang bahagi ng kanilang pamilya, makukuha ni Levi ang anumang gusto niya. Isinasantabi ang lahat ng iba pa,
Ang isang salita mula kay Levi ay sapat na upang ilagay ang mga Lopez at Black na pamilya sa trono na nangangasiwa sa timog. Ito ay talagang isang sorpresa. Hindi pala nagsisinungaling si Levi sa kanila. Levi, masyadong perpekto itong sorpresa mo. Hindi ako makapaniwala na miyembro ka ng Garrison clan mula sa Oakland City. Halos mag-thumbs up si Aaron kay Levi. Isang miyembro ng angkan ng Garrison mula sa Oakland City. Hahaha. Sino nagsabi niyan? Napangisi si Damian. Hindi ba siya ang kuya mo? Ibig sabihin miyembro siya ng Garrison clan, seryosong sabi ni Aaron. Dalawang laser beam ang tila bumaril sa mga mata ni Damian. Hindi siya kinikilala ng angkan ng Garrison bilang isa sa atin. Hindi lang kung sinong Tom, Dick at Harry ang pwedeng pumasok sa clan natin. Bas asterisk card na bata lang siya. Anong karapatan niya? Ha, Mr. Damian, hindi maaaring tama iyon. Siyempre may karapatan siyang maging bahagi ng iyong angkan. Hindi ba babasa, ang aking manugang na lalaki ay may dugong Garrison na dumadaloy sa kanyang mga ugat, hindi ba? Si Aaron at ang iba ay nakatingin kay Damian ng may pag-asa. Oo, oo. Nakikiusap kami sa iyo, Ginoong Damian. Payagan ang aking manugang na makapasok sa iyong angkan. Talagang may kakayahan siya at tiyak na makakapag-ambag sa iyong angkan. Kuwit, si Meredith at ang ilan sa kanila ay mabilis na nakiusap sa kanya, upang sila ay makasakay sa coattails ng mga Garrison mula sa Oakland City. Sabik na sila na malapit na silang mapangiwi sa paanan ni Damian. Paano nila hahayaang dumaan sa kanilang mga daliri ang minsanang pagkakataong ito? Hinawakan ni Damian ang ilong niya at ngumisi. Ang pagpayag kay Levi na makapasok sa angkan ng Garrison ay hindi ganap na imposible, ngunit kailangan niyang tuparin ang ilang kondisyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1054. Ha? Anong mga kondisyon? Pakisabi sa amin, Mr. Damian. Bulong ni Meredith. Napatingin ang lahat kay Damian. Tumingin si Damian kay Levi na may nakakalokong ngiti. Gusto kong lumuhad si Levi sa paanan ko at magmakaawa sa akin. Kung maaari kang lumuhad ng kalahating araw at magmakaawa sa akin, marahil ay palayain kita, at kahit nakilalanin kita bilang bahagi ng aming angkan. Ito ay alinman, o pagkuha ng bawat miyembro ng angkan ng Garrison upang kilalanin ka, kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan, syempre. Pagkatapos ay maaari ka lamang maging kwalipikadong makapasok sa clan. Ang lahat ay ganap na ibinasura ang pangalawang kondisyon nang marinig ito. Pagkuha ng pagkilala ng bawat miyembro sa angkan ng Garrison. Gaano kaya kakayanin ang isang tao? Paano kayang gawin iyon ni Levi? Ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang Levi Group mula 6 na taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang Levi Group ay walang iba kundi isang maliit na alikabok sa angkan ng Garrison. Sa makatuwid, ang lahat ay dumating sa parehong konklusyon. May isang paraan lamang na makapasok si Levi sa angkan ng Garrison, sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa kanyang mga tuhod. Kahit na ang paraan na ito ay bahagyang nakakahiya, ito ay walang halaga kumpara sa kaluwalhatian ng pagpasok sa angkan ng Garrison. Sa totoo lang, marami sa kanila ang hindi tatutol sa pagkain ng She*T kung ang ibig sabihin nito ay maging bahagi ng angkan ng Garrison, lalo pat lumuhad para lumuhad ng kaunti. Halos lahat ng naruroon ay nagbahagi ng katulad na mga saloobin tungkol dito. Kapag ang isang tao ay opisyal na naging bahagi ng angkan, siya ay magkakaroon ng hindi malulutas na posisyon at makakatanggap ng walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Sa katunayan, halos hindi nasimot ng paglalarawang iyon ang dulo ng malaking bato ng yelo. Sa sandaling iyon, hinihiling ng lahat na sila na si Levi. Para sabay silang lumuhad kay Damian. Tinitigan ni Meredith si Damian at nagtanong, Mr. Damian, hindi mo na maibabalik ang mga sinabi mo. Kung lumuhad si Levi para magmakaawa sa iyo, matutupad mo ba talaga ang pangako mo kanina? Hahaha, syempre, ako si Damian Garrison. Kaya syempre mayroon akong responsibilidad na manatiling tapat sa aking mga salita. He chuckled and continued, at saka, napakaraming tao dito para magpatotoo. Maglalakas loob ba akong sirain ang imahe ng aking pamilya? Ang galing. Tuwang-tuwa si Meredith na halos hindi na siya makagalaw.
Ang pagkakataong makasama ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Erodia ay nasa kanilang mga kamay. Sina Meredith, Harry at ang iba pa sa kanila ay lumingon kay Levi. Well, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at lumuhad ka sa harap ni Mr. Damian. Tama iyan. Huwag masyadong mabagal, bata. Mabilis kang lumuhad. Sinabi na ni Mr. Damian na papapasukin kanya sa angkan ng garrison kung lumuhad ka sa kanya. Sa harap ng paghihimok ng mga tao, hindi gumalaw si Levi. Ang tanging ginawa niya ay pinan ng malamig na titig si Damian. Levi, tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam kong sabik kang makapasok sa angkan ng garrison. Bakit ka pa nagpapanggap sa panahong ganito? Sinasabi ko sa iyo, magkakaroon ka ng isang pagkakataon dito. Kung nami mismo, yun na. At saka kapag lumuhad ka at nagmakaawa sa akin, isusulat ko rin lahat ng mga pagkakamali mo noon. Ayaw mong masaktan ang mag-ina mo dahil sa'yo, di ba? Sabi ni Damian. Kinakabahang sulyap ni Zoe kay Levi. Natatakot siyang lumuhad si Levi sa harap ni Damian. Siya ay isang mapagmataas na tao. Kung lumuhad siya, baka kailanganin pa ni Zoe na pag-isipang pakasalan siya. Mawawalan na ng respeto si Levi kung nangyari iyon. At the same time, she believed na hindi luluhod si Levi. Gayunpaman, iba ang mga pangyayari ngayon. Nahaharap sa isang makapangyarihang figure tulad ni Damian, maaaring talagang sumuko si Levi alang-alang sa kanyang ina at sa kanya. Siya ay labis na nag-aalala. Levi, ano pang hinihintay mo? Mabilis na lumuhad at yumuko ng kaunti. Iyon lang ang kailangan mong gawin. Pinayuhan din siya nina Jason at Mateo. Sa kanilang lahat, kailangan lang ni Levi na yumuko ang kanyang mga tuhod at gumuho, at makakamit niya ang walang katapusang kapangyarihan. At gayon din sa kanilang lahat, ang pagyuko ng tuhod ay wala. Hindi nila alam na ito ay isang bagay ng dignidad kay Levi. Ito ay maihahambing sa dignidad ni Erodia na nagbigay diin na huwag sumuko kahit 1 pulgada ng lupa. Bilang isang taong madalang na yumuko sa kahit ano o kahit kanino, paano kayang sumuko si Levi sa isang tulad ni Damian? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1055. Nanatiling nakatayo si Levi at walang balak na lumuhad. Sa sobrang pagkabalisa ni Aaron at ng kanyang pamilya ay muntik na nilang itulak si Levi sa lupa. Tumingin si Damian kay Levi at umungol, luluhod ka ba o hindi? Levi, huwag ka nang mag-isip at lumuhad ka na lang. Malakas na udyok ni Meredith. Bago pa makapagsalita si Levi, lumakad na si Emma at nag-alok, Mr. Damian, okay lang ba kung sa halip ay lumuhad ako para sa iyo? Hindi hihilingin ng aming pamilya na maging bahagi ng angkan ng garrison. Masyadong gastador ang hiling. Hinihiling ko lang na palayain kami ng iyong angkan at itigil ang pagpapahirap sa amin. Nangangako kaming hindi magiging sanhi ng anuman sa iyong angkan. Problema sa hinaharap. Sa maikling panahon ng pagkakakilala kay Levi, nalaman ni Emma na siya ay isang mapagmataas na tao. Wala ni isang buto sa katawan niya ang sunod sa urine. Walang paraan na mapaluhod siya. Kaya naman, handa siyang lumuhad bilang kahalili ng kanyang anak. Hahaha, tumawa ng malakas si Damian nang makita ang mga pangyayari. Talaga, handa ka bang lumuhad para kay Levi? Tanong niya. Basta pangako mong bibitawan tayo, handa akong lumuhad sa paanan mo, Mr. Damian. Paniniguro ni Emma. Bilang isang ina, wala siyang pakialam sa kanyang dignidad pagdating sa kanyang anak. Ang tanging hiling niya ay mamuhay ng masayang magkasama sina Levi at Zoe. Kaya naman, handa siyang gawin ang lahat para mangyari iyon. Ganyan talaga ang isang ina. Para sa kapakanan ng kanyang anak na lalaki at manugang na babae, walang pag-iimbot niyang isinakripisyo ang kanyang sarili nang hindi kumukurap. Sure, pwede kang lumuhad. Hindi mahalaga kung ikaw o si Levi ay lumuhad. Pareho lang sa akin. Pakakawalan ko kayong lahat basta't lumuhad kayo at lumuhad sa harapan ko. Sumili ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Damian. Nasarapan siya sa pakiramdam na makipaglaro sa iba dahil lang sa kaya niya. Alam niya iyon kay Levi, ang pagpayag sa kanyang ina na lumuhad sa kanyang kahalili ay mas masahol pa sa pagluhod niya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, walang makatiis na panoorin ang sariling ina na pinapahiya. Ito ay totoo lalo na para sa isang mapagmataas na tao tulad ni Levi.
Ang kahihiyan na naramdaman niya ay magiging 10 ulit. Ngumisi si Damian kay Levi. Levi, luluhod ang nanay mo sa pwesto mo. Manunood ka na lang ba? Gayunpaman, ang epekto ay magiging pareho. Lumuhad ka man o ng nanay mo, hahayaan ko kayong lahat. Papayagan pa kitang makapasok sa clan natin. Si Damian ay talagang hayagang tinutulak si Levi. Levi, dahil hindi ka luluhod, kailangan gawin ng nanay mo. Mabilis kang lumuhad, Emma. Nagpatuloy sa paghihimok si Meredith. Ang iba ay nakisabay din sa kanilang mga payo. Lumuhad lang si Emma at magiging maayos na ang lahat. Marahil ay kailangan ni Levi na mapanatili ang kanyang dignidad at hindi maibaba ang kanyang ego upang lumuhad. Ngunit anong dignidad mayroon si Emma? Dapat nakaluhod lang siya ngayon. Huwag kang lumuhad. Nagmamadaling pinayuhan ni na Michael at Mia si Emma laban dito. Paano nakaluhod sa harap ng ibang tao ang ina ng kagalang-galang na Diyos ng digmaan? Gusto ba talaga ng pamilya Jones na pumanig laban sa angkan ng Garrison? Ngumisi si Damian. Hindi ka dapat lumuhad, Ms. Jones. Hindi mo dapat. Si Zabian Gold at ang iba pang mga pinuno ng mga kilalang pamilya ng Southampton ay sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga pagtutol. Matigas ang ulo nilang pigilan si Emma sa pagluhod. Napansin ni Damian ang lahat. Napakagaling. Lahat ng kilalang pamilya mula sa Southampton ay dapat nabaliw, ha? Sisiguraduhin kong aayusin ang mga score sa bawat isa sa inyo. Bumalik ang tingin ni Damian kay Emma habang sinasabi, may limitasyon ang pasensya ko. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod, ayan. Ginoo, Damian, huwag mong gawin ito. Mangyaring sundin ang aking payo at umalis ka agad. Kasal ito, kung tutuusin. Humakbang si Jonah Garrison para balaan siya. Natatakot talaga siya na mawalan ng buhay si Damian dito. Ha, kasal. Well, ang pag-gate crash sa kasal niya ang gusto kong gawin. Napangisi si Damian. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1056. Si Damian ay isang malupit at maton. Hindi man lang siya nag-abalang itago ito. Higit sa lahat, siya ang ina po ng pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Kahit ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ay kailangang sumagot sa kanya. Sino sa Erudia ang maglalakas loob na saktan siya? Iyon ang dahilan kung bakit siya sumakay sa kanyang mataas na kabayo at ginawa ang anumang gusto niya. Nasa ilalim niya ang lahat. Lalo na sa Northampton, walang makakapidyo sa kanya. Ang pagsira sa isang simpleng kasal ay larong bata sa kanya. Napabuntong hininga si Jonah at tahimik na umatras sa likuran. Ano ang magagawa niya kung tumanggi si Damian na sundin ang kanyang payo? Hinihiling lang niya sa puntong ito. Hindi ka pa ba luluhod, Emma? Sigaw ni Meredith, kasama ang ilan pang iba. Nakapatong sa balikat ni Emma ngayon ang kapalaran ni Levi, pati na rin ang pamilya Lopez at Black. May kapangyarihan siyang tulungan silang umakyat sa hanay. Kaya naman, sila ay mas galit na galit kaysa sa sino mang nasa eksena. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa kanilang sariling mga interes. Huminga ng malalim si Emma at luluhod na sana nang may malaking palad na humawak sa likod niya. Ang aking ina ay hindi kailanman luluhod sa harap ng sinuman. Kahit na ang langit ay bumagsak at ang lupa ay gumuho. Malamig na sabi ni Levi. Ako naman nakaluhod sa harap mo. Makakalimutin ka na. Ngunit kung lumuhad ka sa harap ko ngayon, marahil ay ililibre ko ang iyong kalunos-lunos na dahilan ng isang buhay. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng lahat. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ang buong lugar ay napuno ng mga hingal. Lahat ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Hindi ba't lantaran niyang hinahamon si Damian? Gusto pa niyang lumuhad si Damian. Siguradong nagbibiro siya. Baliw ba siya? Ha. Kumakawala sa mga labi ni Damian ang malakas na tawa. Malaki. Nakikita kong may gulugag ka. Or to be more precise, isa kang mayabang na tanga na walang alam. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang angkan ng Garrison at ang mga panganib na kakaharapin mo. Ang mangmang na tao ay walang alam na takot. Napangisi ang labi ni Damian. Si Meredith at ang iba ay lubos na nadismaya. Kaya lang, nawala ang pagkakataong maging malaki. Malinaw na nasa palad ni Levi iyon, ngunit itinapon niya iyon. Ginoo, Damian, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon.
Bakit hindi kami lumuhad para sa iyo? Siguradong dinidisiplina namin si Levi pagkatapos nito, pagmamakaawa ni Meredith at ilan sa kanila. Ayaw nilang pabayaan ang gayong pagkakataon. Tumingin si Damian kay Levi at sinabing, mas matino sila kaysa sa iyo. Pero sinabi ko sa iyo na magkakaroon ka lang ng isang pagkakataon. Binigay ko na, kaya wala nang chances ngayon. Hindi natanggap ng mga pamilyang Lopez at Black kung ano ang nangyari. Bumaha sa kanila ang pagkabigo, lubos na pagkabigo. Tulala ba si Levi? Paano niya tatanggihan ang magandang pagkakataon? Para saan ba siya kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Ang kanyang mapahamak na pagmamataas ay nagdulot sa amin ng isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Napangiti si Damian. Matigas ang ulo mo, Levi, ngunit luluhod ka sa aking paanan. Damian, today is my wedding day, so I will not hold this against you. Ngayon, umalis ka kaagad. Hininaan ni Levi ang boses niya habang kinakausap si Damian. Kung ngayon ay hindi niya big day, sana ay pinagpira-piraso na niya si Damian sa harap ng lahat. Minsan na niyang ginulo ang kasal nila ni Zoe. Ayaw niyang mangyari ito sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman, ililigtas niya ang buhay ni Damian sa pagkakataong ito at ayusin ang mga iskor pagkatapos ng lahat. How dare you chase Mr. Damian away, Levi? Galit ka ba? Siyempre, si Meredith at ang iba ay hindi nang ahas na tapakan ang mga daliri ni Damian. Nagkunwaring buntong hininga si Damian. Hindi ko ginustong dumalo sa kasalang ito. Naparito lang ako para tingnan at bigyan ka ng malaking regalo. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan, dalhin ang regalo. Nakangiting itinoon niya ang tingin kay Levi. Ito ay isang regalo na espesyal na inihanda ko para sa iyo. Sana magustuhan mo. Isang sasakyan ang pumasok. Isang bagay ang dinala pababa ng sasakyan at inilipat sa lugar ng kasalan. Boom! Nang makita ang Reg Along inihanda ni Damian, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Lalo na si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1057. Hindi dahil sa kanya, kundi sa Reg Along binigay ni Damian. Binigyan niya ang mag-asawa ng isang funeral wreath, isang kabaong, at isang lapida. Parehong ang lapida at ang korona ay malinaw na nakasulat ang pangalan ni Levi. Ito ay kalokohan para kay Damian na regalo sa kanya ng isang bagay na tulad nito sa araw ng kanyang kasal. Halatang halata na mayroon siyang malupit na intensyon. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Kaagad, bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa silid. Nagulat ang lahat sa regalo ni Damian. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magpapadala ng mga ito bilang mga regalo sa kasal? Galit na galit din si Zoe. She had her perfect wedding all planned out nicely. Ngayon, kailangan niyang mabuhay kasama ang malungkot na alaala na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Asher Dragon, Kirin, Ezra, at ang iba pa ay galit na malapit ng sumabog. Sino ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa kasal ng God of War? Hindi nila ito matitiis. Kahit anong pilit nilang pigilin ang kanilang galit, pakiramdam nila ay sasabog na sila. Ang White Tiger, na may pinakamabangis na ugali sa kanilang lahat, ay tumingin kay Damian sa kanyang mga mata na puno ng nakamamatay na puot. Ang kanyang mga iniisip ngayon ay napakasimple. Una, papatayin niya si Damian. Pagkatapos, pupunta siya sa Oakland City at papatayin ang buong sinaunang pamilya kung saan kabilang si Damian. Well, mukhang nagustuhan mo ang mga regalo ko. Hindi na kita guguluhin, sige na magpakasal ka na. Matapos may hatid ang kanyang mga regalo at kuskusin si Levi Garrison sa maling paraan, tumalikod si Damian para umalis. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng dahan-daang pagpapahirap sa isang tao hanggang sa mamatay, sa halip na patayin sila kaagad. Gusto niyang makita kung gaano katanga si Levi kapag siya ay galit na galit ngunit walang magawa. Ang pagpapahirap kay Levi hanggang sa kamatayan ay tila isang mahusay na plano. Sa katunayan, sa oras na matapos na siya, si Levi ay ayaw ng mabuhay, pero hindi rin siya mamamatay. Alam ni Damian na malapit nang sumabog sa galit si Levi. Gayunpaman, wala siyang kakayahang makipaglaban kay Damian, at maaari lamang niyang pilitin ang sarili na huwag magpumiglas. Ang White Tiger ay umungal ng malakas, "Boss, hayaan mo akong patayin ang walang pakundangan na hanggal na ito.
Sa pagkakataong ito, walang nagtangkang pigilan ang White Tiger. Ito ay dahil pareho sila ng ideya sa kanya, ang patayin si Damian. Yamang nakagawa siya ng gayong kakilakilabot na gawa laban kay Levi, kailangan niyang pagbayaran iyon. Boss, isang salita mula sa iyo ang kailangan ko. Kapag narinig ko ito mula sa iyo, sisiguraduhin kong sisirain ang tahanan ng pamilyang Garrison sa Oakland City sa lupa. Si Ezra at ang iba pa ay umiyak, nakikiusap kay Levi na hayaan silang maghayganti. Sa sobrang galit nila ay hindi na nila natiis ang ugali ni Damian, lalo na nang makita nilang papasok na si Damian sa sasakyan at paalis na. Ang mga iniisip ni Levi ay sumasalamin sa kanila ng eksakto. Nang maglalabas na sana siya ng kill order kay Damian, nahadyap niya ang mata ni Zoe. Huwag gawin ito. Halos hindi mahahalata na umiling si Zoe, nagbabala sa kanya na huwag kumilos ng walang ingat. Napakasimple ng layunin ni Damian. Gusto niyang palubhin si Levi para madama ni Levi na obligado siyang patayin siya. Magkakaroon siya ng matibay na dahilan para tapusin si Levi, at ang pamilyang Garrison ay makakaalis ng walang kahirap-hirap. Napakatalino ni Damian. Kahit na ang kanyang mga aksyon, na tila hindi planado at walang ingat, ay maingat na kinakalkula dahil sa kanyang mga dakilang plano. Hayaan mo siyang umalis. Natigilan si Levi, huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Ang madla ay nagpakawala ng isang buntong hininga ng pagkabigo. Itago mo itong kabaong. Tandaan na huwag itapon o sirain. Gagamitin ko ito kay Damian Garrison balang araw, mahinang sabi ni Levi. Nakuha ko. Isang kislap ng pananabik ang muling nagliwanag sa mga mata ni White Tiger. Si Levi ay gumagawa ng mga plano para sa hinaharap, gagamitin niya ang mga bagay na ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataong makabalik kay Damian. Nagpasya siyang hayaan ang hanggal na magsaya sa kanyang kaligayahan sa loob ng ilang araw. Nagpatuloy ang kasal na parang walang nangyari. Bukod sa panghihimasok ni Damian, everything went perfectly as planned. Sorry, Zoe. Natatakot akong nasira ang pangarap mo ng isang perpektong kasal, paumanhin ni Levi. Huwag mag-alala. Sa totoo lang, hindi ba nila sinasabi na ang pinakamagandang alaala ay ang mga alaala kung saan tayo nakakaramdam ng panghihinayang? Makakalimutan ko na agad. Binigyan mo ako ng kasal na higit sa perpekto. Sinusuportahan kita sa paninindigan mo laban sa pamilyang Garrison. Sa totoo lang, sobrang natutuwa ako dito. Hayaan mo akong samahan ka sa mapanganib na gawain ng paghihiganti laban sa kanila. Sabi ni Zoe. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako luluhod sa harap ng sino man, hindi ngayon, hindi kailanman. Sa totoo lang, I doubt it's of any concern, the Garrison family will not do anything to me, saad ni Levi sa kanya. Oo, alam ko yon. Kahit nasimulan mo ang pakikipaglaban sa pamilyang Garrison, wala silang dahilan para tumugon sa iyo. Sa natural na pagbabago ng paksa, nagpatuloy siya, nga pala, nasaan ang sorpresa na ipinangako mo sa akin? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1058. Ang sorpresa. Siyempre, tawa ng tawa si Levi. Lahat ng tao sa audience ay napalingon sa kanila. Sa lahat ng titig nila, naglabas si Levi ng customized na kwintas kasama ng singsing at tinulungan si Zoe na isuot ito. Nang makita ang kwintas at singsing na gawa sa mga reconstituted ammunition case, labis na naantig si Zoe. Ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa mga kwintas at singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mahigpit na hinawakan ni Zoe ang kwintas sa kanyang mga kamay. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Sumulyap siya kay Levi at nagkomento, pero hindi ito ang sorpresa na pinaplano mong ibigay sa akin, di ba? Si Levi ay gumawa ng labis na pagsisikap upang ayusin ang kasal. Walang paraan ang 2 piraso ng alahas na ito ay ang kanyang sorpresa. Ipinahayag ni Levi sa lahat na hindi pa siya nakakulong. Marahil ay gagamitin niya ang panahong ito para ipaliwanag sa kanila ang lahat. Sige, sabihin mo sa akin. Sana ay personal mong ipaalam sa akin kung ano ang sorpresang ito. Ang tagal kong hinintay ito. Napatingin sa kanya si Zoe na may pananabik. Medyo magkasalungat ang ekspresyon ni Levi. Kung hindi pa nakialam si Damian sa kasal nila ngayon, sinabi niya kay Zoe ang lahat ng sikreto niya at nabunyag ang tunay niyang pagkatao. Pagkatapos ng lahat, suot na niya ang kanyang uniporme ng militar.
Ngayong nasa busog na ang palaso, wala siyang dahilan para hindi magpaputok. Kung hindi niya ibinunyag kahit kaunting bagay, tiyak na maguguluhan si Zoe. To tell you the truth, ako ang misteryosong boss ng Morris Group, bulalas ni Levi. Dahil sa usapin sa pamilyang Garrison, pansamantalang hindi niya naihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ito na ang tamang oras para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang boss ng Morris Group, dahil alam na rin ito ng pamilya Garrison. Pagkarinig nito, bulungan ang bulungan sa karamihan. Natigilan ang audience sa sinabi niya. Lalong nabigla ang mga pamilyang Lopez at Black. Dahan-daang napalingon silang lahat kay Levi na may di paniniwala sa mga mukha. Ang lalaking ito, na palagi nating itinuturing na pulubing talunan, ay naging misteryosong boss ng Morris Group. Ang Morris Group na iyon kung saan ang triple group ay halos hindi makahawak ng kandila. Si Meredith at ang iba ay natigilan kaya tumayo sila mula sa kanilang mga upuan. Nanginginig silang lahat mula ulo hanggang paa, lalo na sina Aaron at Caitlin. Sa pag-iisip pabalik sa mga insidente na nangyari noon sa Northampton, pareho silang nakaramdam ng pagkulog. Napatingin sila kay Levi na para bang lalabas ang mga eyeballs nila mula sa kanilang mga socket. Nagkatinginan ang mga Lopez at Black na pamilya sa takot. Bago ito, wala silang nakitang paliwanag para sa mga kalokohang gawa na ipinakita ni Levi. Ngayon, sa wakas ay napagtanto nila kung ano ang nangyayari sa lahat ng panahon. Siya ang boss ng Morris Group, hindi niya kailangang matakot sa sinuman. Wala rin siyang espesyal na dahilan para matakot sa mga pamilyang Lopez at Black. Nang marinig ito ni Zoe, napasigaw siya ng malakas. Nanginginig ang kanyang katawan habang umiiyak, walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Parang may pumutok sa loob niya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang tinulungan ng boss ng Morris Group nang walang anumang hinihingi ng kabayaran. Ito ang dahilan kung bakit nagtatrabaho si Levi sa Morris Group sa ilalim ng kanyang pagbabalat kayo bilang isang walang tao. Ito ang dahilan kung bakit nauuto si Iris na parang tulala at nagsalita ng malabo at umiiwas pagkatapos niyang bumalik mula sa pakikipagkita sa misteryosong amo. Ito ang dahilan kung bakit binago ng Levi Group ang pangalan nito sa Morris Group. Kuwit, ang lahat ay tumuturo sa katotohanan na si Levi ang pinuno ng Morris Group. Bukod kay Levi, walang ibang tao sa mundo ang magtatrato kay Zoe ng maayos. Actually, nang ipaalam sa kanya ni Levi na may sorpresa siya para sa kanya, nagkaroon na siya ng hinala sa sasabihin nito sa kanya. Ang mga palatandaan ay nandoon na noon pa man. Sa pagbabalik tanaw, ito ay masakit na halata. Sa katunayan, nagsimula ang hinala ni Zoe nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon ni Iris matapos malaman ng huli ang pagkakakilanlan ng misteryosong amo na iyon. Nang maalala niya ito, ang lahat ng mga palatandaan ay humantong sa pagiging taong iyon ni Levi. Kaya naman, bago pa man ang kasal, nahulaan na niya na ang sorpresa ay may kinalaman sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit gusto pa rin niyang marinig ang pag-amin mula mismo kay Levi. Sa wakas, natanggap niya ang kumpirmasyon na gusto niya. Niyakap ni Zoe si Levi at umiyak, "Levi, ikaw pa rin ang pinakamalaking bayani sa akin." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1059. Sa sandaling iyon, isang imahe ni Levi mula sa 6 na taon na ang nakalilipas ang sumagi sa kanyang isipan. Noon, bata pa siya at idealistic. Nang walang tulong mula sa sinuman, nagawa niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili at itatag ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Ito ang pinakahinangaan niya kay Levi. Pagkaraan ng 6 na taon, napanatili pa rin ni Levi ang katapangan at tiyaga na mayroon siya noong kanyang kabataan. Gayunpaman, natutunan niyang maging mas agresibo at itago ang kanyang kapangyarihan kung kinakailangan. Maliban doon, ang kanyang mga nagawa at ang kanyang pagkatao ay nanatiling katulad ng dati. Naramdaman ni Zoe na medyo nag-improve pa siya. Tuwang-tuwa siya sa kalagayan ni Levi ngayon. Wala siyang pakialam sa dami ng mga nagawa niya. Hanggat taglay niya ang tibay ng loob niya noon, makukontento na siya. Para sa akin, ito ang pinakamalaking sorpresa na naibigay mo sa akin, patuloy na humihikbi siya, at binasa ang harapan ng kanyang suot. Pinunasan ni Levi ang mga luha sa kanyang mukha at tinitigan siya ng may magkasalungat na emosyon. Sa kanyang puso, idinagdag niya, "Sa totoo lang,
Hindi ito ang sorpresa na nais kong sabihin sa iyo. Ang tunay na sorpresa ay dapat na nakatago sa iyo sa ngayon. Gayunpaman, magtatagal lang siya para maayos ang mga bagay sa pamilya Garrison. Sa panahong iyon, malalaman din ni Zoe ang sarili niya. Naniniwala siya na darating ang araw. Bagamat kaka-announce lang ni Levi na siya ang misteryosong boss ng Morris Group, walang sino man sa kasal maliban kay Zoe ang maaaring makaramdam ng saya para sa kanya. Oo naman, bilang pinuno ng Morris Group, si Levi Garrison ang may pinakaprestihiyosong katayuan sa lahat ng tao sa Southampton at sa mga nakapaligid na lupain nito. Gayunpaman, ang angkan ng Garrison ay naglalayon na lumikha ng gulo para sa kanya. Nagdulot ito ng kalungkutan sa maliit na tagumpay ni Levi. Sa harap ng isang napakalakas na angkan tulad ng mga Garrison, ang Morris Group ay halos wala. Ang masama pa, si Levi at ang angkan ng Garrison ay bumalik sa malayo at labis nilang kinamuhian ang isa't isa. Nasa napakahirap at mapanganib na panahon si Levi. Habang siya ang iginagalang na boss ng Morris Group, siya ay isa pa ring ordinaryong tao sa mga Garrison. Ay, Levi, masayang-masaya kaming lahat na malaman na ikaw ang boss ng Morris Group. Gayunpaman, ang maliit na kapangyarihan na mayroon ka ay walang halaga kumpara sa pamilyang Garrison. Ikaw ay dapat maging delusional kung sa tingin mo ay maaari mong ibagsak ang mga ito. Napakalinaw ng pagkaunawa ni Jason sa kapangyarihan ng pamilyang Garrison. Alam niya na kapag sinubukan ni Levi na umahan laban sa kanila, mawawasak siya kaagad tulad ng isang itlog na ibinato sa bato. Kahit si Emma ay sinubukan siyang pigilan. Anak, proud na proud ako sa iyo sa mga achievements mo. Gayunpaman, ito ang pamilyang Garrison na kinakalaban mo. Bakit hindi mo ako hayaang pumunta sa kanila at magsumamo para sa iyong buhay para sa iyo? Bakit hindi tayo mamuhay ng mapayapa sa halip na gumawa ng gulo sa kanila? Sumang-ayon kaagad si Meredith at ang iba pa. Eksakto. Lumuhad ka lang at magpatirapa sa harap ni Mr. Damian. Hindi naman dapat ganoon kahirap. Kaya mo bang mabuhay ng mag-isa sa dignidad? Patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero masyado kang nabitin sa dignidad. Eksakto. Hanggat lumuhad ka sa harap ni Mr. Damian at nagsusumamo para sa iyong buhay, makikilala ka bilang isang young master ng pamilya Garrison. Magkakaroon ka ng maraming kayamanan at kaluwalhatian gaya ng kakailanganin mo. Hindi ba't malaking bagay iyon? At saka, handa ka bang ilagay si Zoe sa ganitong uri ng panganib? Paano kung ilagay mo ang bata sa loob ng kanyang tiyan sa panganib din? Naisip mo na ba iyon? Kuwit, tulad ng para sa mga Lopez at Black na pamilya, mas gusto nila ang ideya ng pagsuso sa pamilya Garrison. Ang katayuan ni Levi bilang boss ng Morris Group ay naging kapakipakinabang sa kanya bilang P sa Raspberry. Sa katunayan, siya mismo ay nasa malaking pisikal na panganib. Hindi sila umasa sa kanya na protektahan sila. Levi, maaaring napakalakas mo sa ibang mga lugar ngunit may dalawang kahinaan mo na dapat nating ituro, matigas na sabi ni Robert. Una, ang iyong pananaw sa mundo ay masyadong limitado. Pangalawa, ikaw ay isang mahinang hukom ng mga sitwasyon at hindi mo alam kung paano ibabalik ang mga ito sa iyong kalamangan. Katulad nga ng sinabi ni Damian, ang iyong mga privileged circumstances at ang maliit na bulan ng mga taong nakakasalamuha mo ay naging dahilan upang magkaroon ka ng makitid na pananaw sa mundo. Dapat mong panatilihin ang isang puso ng kabab ang loob. Marami dyan na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Masyado ka bang walang ingat at mayabang na gusto mong makipaglaban sa kanila? At saka, pinipili ng angkan ng Garrison na huwag pansinin ang iyong mababang katayuan at tinatanggap ka pabalik sa kanilang pamilya hanggat lumuhad ka sa harap nila. Hindi mo ba nakikita ang pagkakataong ibinigay sa iyo? Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Robert. Masyadong baliw si Levi para sa kanyang kapakanan. Ang pagsisikap na makipag-usap sa kanya ay walang magandang maidudulot. Posibleng maulit ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1060. Inihagis ni Harry ang tingin kay Levi. Levi, kung kumilos ka ng walang ingat, malalagay mo lang sa panganib ang sarili mo at si Zoe. Ano ang magagawa ng dignidad para sa iyo kapag patay ka at 6 na talampakan sa ilalim ng lupa? Eksakto. Bago ang pagkakataong tulad nito, ang dignidad ay wala. Levi, matalino kang tao.
Bakit hindi mo makita kung ano ang pinakamagandang opsyon para sa iyo? Sa kasabihan, gaano man kalupit ang tigre, hindi nito kakainin ang sariling anak. Hanggang ngayon, hindi ka tinanggap ng pamilyang Garrison bilang isa sa kanila dahil sa mababang katayuan mo. Bilang karagdagan, kahit gaano karaming mga alon ang gawin mo sa iyong karera, ito ay wala sa kanila. Ang pamilyang Garrison ay nasa taas doon sa prestihiyo at kapangyarihan. Lubos nilang pinahahalagahan ang kanilang karangalan at hinding-hindi sila susuko upang mag-alok sa iyo ng pwesto sa kanila. Hanggat tinatanggap mo ang pagkatalo at sasabihin ang isang bagay na nakalulugod sa iyong ama, makikita mo muli ang iyong lugar sa kanila. Ang pagluhod ba ay talagang napakababa sa sarili mong pamilya? Hindi ka dapat makaramdam ng anumang kahihiyan. Lahat ay nakaturo kay Levi. Para sa kanila, ang pagluhod sa harap ng pamilyang Garrison ay tila isang mababang halaga na babayaran para sa mga kayamanan at kaluwalhatian na darating pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, may halaga pa ba ang dignidad sa panahong ito? Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, halos walang sino man ang nanghahawakan ng mahigpit sa kanilang dignidad. Kaya bakit determinado si Levi Garrison na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanyang sarili? Gaano kahalaga ang isang bagay na tulad ng dignidad, isang bagay na walang kabuluhan bilang isang maliit na usok sa hangin? Napatingin si Levi sa lahat. Una, ang pamilyang Garrison ay hindi kailanman tinatrato ako bilang isang miyembro at hindi ko kailanman naisip ang aking sarili bilang isa sa kanila, alinman. Pangalawa, sobrang pinahahalagahan ko ang dignidad. Ito ay isang bagay na hinding-hindi ko itatapon para sa lahat ng kayamanan sa mundo. Ikaw, makapal ang bungo mo. Si Harry at ang iba ay galit na halos sumabog sila sa kanya kaagad. Ito ang pinakamaraming matamo mo sa iyong buhay. Hindi ka na makakagawa ng isa pang hakbang pasulong, sigaw ni Meredith. Marahas na hinampas ni Robert ang mesa at umungol, nag-aalala ka pa rin ba sa iyong dignidad sa sandaling ito? Ano ang mabuting maidudulot ng dignidad para sa iyo? Gayunpaman, determinadong tumayo si Zoe sa tabi ng kanyang asawa at nakipagtalo. Sa tingin ko tama si Levi, mas mahalaga ang maliit na dignidad na iyon. Bakit kailangan nating isuko ang ating dignidad at humingi ng buhay sa iba? Ay trato lang nila tayo na parang isang grupo ng mga aso. Napabuntong hininga si Jason at sinabing, mahal kong babae, magiging tapat ako. Ang pagiging lapdog ng pamilyang Garrison ay hindi isang masamang bagay. Sa katunayan, ito ay isang pangarap para sa maraming mga tao na handang lumaban hanggang kamatayan para sa gayong pagkakataon. Tumanggaw si Meredith at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Tama si Jason. Ang isang aso ng angkan ng Garrison ay nagtamasa pa rin ng isang posisyon na mas pribilehiyo kaysa sa karamihan ng ibang mga tao sa Oakland City. Bukod dito, si Levi ay anak ng susunod na patriarka ng pamilyang Garrison. Masyado ka pang bata para maintindihan ang pinag-uusapan natin. Masyado kang idealistic sa mga ganitong bagay. Dapat mong harapin ang katotohanan. Kapag nasa edad ka na namin, pagsisisihan mo ang naging desisyon mo ngayon. Napatingin si Zoe sa lahat ng hindi makapaniwala. Walang sino man sa kanila ang nagmamalasakit sa kanilang dignidad. Ipinapahayag pa nila ang kanilang pagnanais na maging isang aso ng pamilyang Garrison. Sa kabutihang palad, naplano na ni Levi ang lahat. Malamig na sabi ni Zoe, sige, stop talking now. Ang bawat tao'y may iba't ibang pananaw. Kung patuloy nating pag-uusapan ito, baka mauwi sa pagtatalo. Dahil doon, mabilis na natapos ang kasal. Bagamat maraming mishap sa buong seremonya, walang pinagsisisihan si Zoe sa kasal. Ito lang ang gusto niya noon pa man. Kahit ano pa ang mangyari pagkatapos nito, lagi akong nasa tabi mo. Nakangiting sabi niya kay Levi. Huwag kang mag-alala. Sa piling ko, hindi ko hahayaan na ikaw o ang anak natin ay dumaan sa anumang uri ng paghihirap. Samantala, Ginoo, Damian, hindi ko alam na si Levi Garrison ay magiging napakahirap na baliw. Tumawa ng malupit si Damian. Well, dumadaloy sa ugat niya ang dugo ng pamilya Garrison, kaya natural lang na medyo rebelde siya. Pero gusto kong makita kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang mga kilo niyang iyon. Ipapaharap ko sa kanya ang malupit na realidad ng buhay. Lumuhad siya sa harapan ko at itatapon ang kanyang dignidad. Ginoo, Damian, inaabangan naming lahat yan. Haha.